Opo. Kaya masarap naman ng mais na pamalit kung naghihirap ang Actually, mga nung isang tao. kahapon yata o nung isang araw lang yung merienda ko nilagang mais. Sarap. Okay, Okay. Asek Bernie, patuloy pa rin ang suporta ng NNC sa ating mga nutrition worker. Okay. Pinulong ng NNC kamakailan ang National District City Nutrition Program Coordinators Association of the Philippines at ang Nutrition Action Officers Association of the Philippines. Ito ay dalawang samahan ng lokal na nutrition workers na pinapalakas ng NNC para higit na makatulong ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga nutrition programs. Bukod sa pagbibigay sa kanila ng mga technical update, pinag-usapan din ng mga plano ng asosasyon para sa kanilang mga miyembro. Naalala ko, Miss Jovi, nung isang buwan pa yata, nakapag-meeting din naman ang asosasyon or National Federation of Barangay Nutrition Scholars, di ba? Apo, tama po yun. Sa lahat po ng mga binubuo nating asosasyon, talagang isa yan sa paraan na para mapalakas po sila. Okay. So, ano pa ang ating news? Good news. Nagsimula na din yung mga training ng NNC on Nutrition Program Management para po sa mga piling probinsya kasama na ang Davao Oriental at Antique. Layunin po ng training na ito na ma-enhance ang kanilang knowledge, skills at values ng mga local nutrition worker para mapabuti ang pagmamanage ng lokal na pamahalaan ang kanilang nutrition program. Nakabuo ang mga training participants ng draft na Local Nutrition Action Plans ng probinsya, syudad at munisipyo. Kapartner ng NNC sa training na ito ay ang Institute of Human Nutrition and Food ng University of the Philippines, Los Baños. Hayan po, Ma'am Bernie, ang ilan sa mga naging kaganapan sa nutrition community nitong nakalipas na linggo. Wow, salamat Miss Jovi. Ayan, mga kawan nutrition. Narinig ninyo na kahit sa ang larangan ay naroon ang nutrition. Mula sa pagsulong ng breastfeeding at ng masustansyang pagkain ng mais, kasabay ng bigas, hanggang sa pagsasanay, hanggang sa pag-organisa ng ating mga kawan nutrition para lalo pang mapabuti ang kalagayang pang-nutrition ng bansa. Idagdag ko na rin po na ang National Nutrition Evaluation Team naman ay nakumpleto na nitong nakaraang linggo ang pag-evaluate sa 7 contenders ng mga Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholars para sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholar for 2010. So nakapanggaling na kami sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, sa Opol, Misamis Oriental, sa Carmen, Davao del Norte, sa Malungon, Sarangani, sa Naga City, sa Tagaytay City, at sa Madela, Quirino. At katatapos lang kahapon ang deliberation ng National Evaluation Team. Kaya nanginginig na ba sa suspense ang mga contenders na ito? Pero hindi pa po natin pwedeng i-announce ang nanalo. Kaya good luck na lang po sa inyong lahat. So salamat Miss Jovi sa iyong report at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahirap at magastos sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sagana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay ng kalorya, taba, asin at asukal ng mga ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation at bilang bahagi pa rin ng ating program, makibalita naman tayo sa Regional Nutrition Program Coordinator ng Region 1 o Lupang Ilocos. Siya po ay walang iba kundi si Miss Victoria Mañez. At naku, kamakailan lamang ay heavily affected ang Ilocos sa bagyong Mina. At tiyak na marami sa ating mga kababayang Ilocano ang affected ang kalusugan at kalagayang pang-nutrisyon. Hello po, Miss Vicky at masustansyang hapon. Magandang araw po, Asik Bernie, at ganun din sa ating mga tagapakinig. Opo, nandito po tayo sa One Nutrition, One Nation. Magiging, nationwide broadcast through our Nutriskwela Community Radio FM.
Opo, ma'am. Okay, kumusta po ang kalagayan dyan sa Ilocos matapos yung pananalanta ng Bagyong Mina? Sa ating pong pakikipag-ugnayan at ayon sa ulat bilang 17 ng Office of Civil Defense Regional Center 1 na tagapamuno ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, ang Bagyong Mina ay nakapagdulot ng kapinsalaan sa lahat ng 4 na lalawigan ng riyon. Naku, lahat pala, buong region. Opo. Opo. 5 lungsod, 49 na bayan, 485 barangay, at mahigit na 44,000 pamilya. 440,000 families. Opo. Naku, ang dami naman. Oo Ano nga po po naman yung mga programang pangnutrisyon ng mga LGU para matulungan yung mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Mina? At ganoon din po, yung nakipag-ugnayan din po tayo sa ilan nating mga Nutrition Action Officers na nasalanta ng Bagyong Mina at ating po namang mga LGUs sa pangunguna ng ating mga local chief executives ay agarang umaksyon at personal na pinamahalaan ang pamamahagi ng mga pangangailangan lalo na doon sa mga nadala sa mga designated evacuation centers. Nagpamahagi po ng mga family packs na binubuo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, mga damit, kumot, kulambo. Ito ay para makaiwas sa malaganap na dengue sa lupang Ilocos. Kasama rito yung mga inuming tubig at gamot. At ito ay para sa ubo, lagnat at sigbon. Nagbigay din ng mga multivitamins para sa mga batang apektado din ng ating pong Bagyong Mina at nagkaroon din ng mga emergency feeding activities. At ang pinakamahalaga po sa lahat ay patuloy ding ipinapaalaala ang pagsulong ng breastfeeding, lalo na sa mga nanay na nagpapasuso at yung mahigpit na pagtupad ng hindi pagtanggap ng infant milk formula bilang donasyon. Ay, Miss Vicky, dun po ba sa mga in-establish na evacuation center ay nagtayo ng mga kahit maliit man lamang na breastfeeding or lactation rooms? Doon po sa napagalaman po namin na meron din pong mga ganong lugar na inihanda po. Very good. So at least hindi na putol o hindi na udlot yung pagpapasuso ng ating mga nanay, ano? Opo. Okay. Ano naman po ang mga regular program? Balitaan nyo naman kami. Dun sa, hindi naman pang emergency lang, pero yung mga regular program na pang nutrition na pinatutupad dyan sa lupang Ilocos. Dito po sa lupang Ilocos ay patuloy pa rin po ang pinatutupad ng ating mga LGUs yung mga programang nakapaloob sa ating pong Philippine Plan of Action for Nutrition. Okay. Tulad ng paghihikayat sa bawat kabahayan ng pagkakaroon ng backyard gardening at pag-aalaga ng hayop para magkaroon ng tinatawag nating readily available food upang may pagkain ang bawat pamilya. Okay. Nandun din po yung pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng pagkain ng mga pagkaing may sangkap Pinoy Seal. At yung pagkonsulta sa mga rural health unit para sa pre- and post-natal check-up, immunization, micronutrient supplementation, deworming, growth monitoring, at marami pang iba. Wow. At bukod dito ay pinatutupad din ang pagsasagawa ng mga feeding programs at assistance to livelihood projects para sa karagdagang kita. At lahat po yung mga programang yan, Miss Vicky, ay suportado ng local government. Ay, opo. Sa katunayan nga po, dito nga po sa lalawigan ng La Union, halos lahat na ng barangay ay nakapag-umpisa na sa pabasa sa nutrisyon at pagtalakay sa egg and veggie syllabi at nutritional guidelines. Miss Vicky, sana alam mo marami akong napupuntahan at na pare-pareho rin na nagsasagawa nitong ating infant and young child feeding, pati yung pabasa. Pero mangilan-ngilan na-amaze ako dahil yung mga local chief executive nila, isinasama yung mga mama, yung mga lalaki, yung mga kagawad o konsehal ng mga barangay na pati yung mga tatay. Hindi lang pang babae yung ating yung kanilang mga pabasa sa nutrisyon. At tuwang-tuwa naman sila.
Diyan din po ba ay nangyayari rin yan kasi medyo macho-macho yata ang Lupang Ilocos eh. Hindi naman po, Ma'am Bernie, katunayan doon sa ating mga natapos ng pagsasanay, ay marami tayong mga kalalakihan na nakasama doon sa training at sa tingin ko ay mas epektibo nga sila na ating pong tagapagtaguyod ng exclusive breastfeeding at infant and young feeding practices. At sila po ay masyado excited din. Kasi bagong kaalaman para sa marami sa kanila, no? Oo. Okay. Maraming salamat, Miss Vicky, at maiksi lamang ang ating pagkakataon sa puntong ito, pero hayaan mo at sa mga susunod pang episode ay kakalampagin naming muli ang Lupang Ilocos sa update sa ating Regional Nutrition Program. Meron po ba kayong parting words, Miss Vicky, para sa ating mga tagapakinig? Maraming salamat po, Asik Bernie, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ay patuloy po nating suportahan ang programa ng nutrisyon. Sabi nga natin, wastong nutrisyon, alamin, gawin, at palaganapin. Meron po kayong Ilocano words, Ma'am Vicky? Naimbag na malem, kada kayo amin. Okay. Maraming salamat po, Miss Vicky. Siya po ang ating Regional Nutrition Program Coordinator ng Lupang Ilocos, Region 1. At magbabalik pa rin po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain na fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaang hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Noong nakaraang linggo ay sa Naga City nagmula ang ating flash reporter na si Miss Raquel Buere, ang ating City Nutrition Program Coordinator. Sa araw namang ito ay taga Naga City muli ang ating kakausapin at isa siya sa mga 38,000 plus barangay nutrition scholar nationwide, at ang importante ay contender siya para sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Search sa taong 2010. Siya ay isa ring regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar at siya ay nagmumula sa Barangay Concepcion Grande ng Naga City. Siya ay walang iba kundi si Miss Marilu Cañete. Masustansyang hapon, Miss Malu? Masustansyang hapon din mo, Ma'am Bernie. Oo. Meron ka bang babatiin dyan sa Barangay Concepcion Grande ng Naga City?